Hello, kamusta? At welcome ulit sa aking channel. Have you ever wondered, bakit may mga tao na hindi naman naghahabol, hindi nagpapakita ng desperasyon, pero sila pa yung mas minamahal, mas nirerespeto, mas hinahanap? Samantalang may iba, sobrang effort, todo habol, todo prove ng worth nila. Pero sila pa yung parang hindi pinapansin. Nakakatawa, di ba? Pero kung iisipin mo, may pattern talaga. At yung pattern na yan, hindi aksidente, hindi siya swerte, hindi siya baka hindi lang meant. May mga lihim kasi talaga, mga ugaling tahimik pero malalim, na nagiging dahilan kung bakit minamahal ka ng taong gusto mo nang hindi mo kailangan manghabol. And before you say, paano kung hindi ako lovable? Relax. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Hindi ito tungkol sa pagiging gwapo, mayaman, fit, o nagbibigay ng sobrang pag-good vibes. Ang tunay na dahilan kung bakit nagiging magnet tayo ng pagmamahal ay nagsisimula sa loob. Sa kung paano mo hawakan ang sarili mo kapag walang nakakakita. Sa kung paano ka mag-isip kapag hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Sa kung sino ka kapag hindi mo kailangan magpakitang gilas. So what if I told you na ang pagmamahal na hindi mo kailangang habulin ay dumarating kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo nang hindi mo kailangan ipagsigawan? Sa video na to, pag-uusapan natin yung 7 lihim na ginamit ng mga taong hindi naghahabol pero minamahal. Hindi ito mga taktika. Hindi ito manipulation. Hindi ito play hard to get. Kung tutuusin, hindi nga ito tungkol sa ibang tao. Ito ay tungkol sa iyo. How you show up in the world. Paano ka nagpo-project ng energy. At paano mo binubuo ang sarili mo sa tahimik at disciplined na paraan. Para sa edad natin na 24 pataas, mahalaga to. Kasi dumaan na tayo sa mga panahon ng paghabol, pag-overthink, pag-adjust ng sobra. Naranasan na natin magbigay ng todo hanggang wala nang matira. At minsan, dun pa sa mga taong hindi marunong tumingin ng tunay mong halaga. Kaya ngayon, panahon naman para bumalik sa sarili, para bumuo ng foundation na hindi natitinag, para maging taong minamahal kasi mahalaga, hindi dahil naghahabol. Kaya game, simulan na natin yung unang lihim. Alam mo yung mga taong hindi maingay pero pag pumasok sa isang kwarto, alam mong may presence? Hindi sila loud, hindi sila epal, hindi sila nagko-compete for attention, pero gravitating sila. People look, people notice, people feel something. Yan ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi yung tipong silent treatment, ha? Hindi passive-aggressive, hindi malungkot na tahimik. Iba yung energy ng taong may silence na galing sa peace, sa composed na loob, sa pagka-comfortable sa sarili. Kapag tahimik ka sa tamang paraan, hindi dahil wala kang masasabi, pero dahil hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo, ibang klase ang dating. Nagiging signal yan na buo ka, hindi reactive. Hindi mo kailangan ng validation para malaman mong may worth ka. Sa panahon ngayon na lahat nag-aagawan mag-ingay, nakaka-attract ang taong marunong tumahimik. Nakakabighani. Kasi bihira. Kasi kakaiba. Kasi may lalim. At doon nagsisimula ang tunay na respeto. Ang nakakatuwa pa, sa relationships, nagiging magnet ka kapag kaya mong magbigay ng calm presence. Hindi yung lahat ng feeling mo ay isinisigaw mo agad. Hindi yung lahat ng tanong mo ay kailangan sagutin agad. Hindi yung konting delay ng reply ay parang end of the world. Kasi kung gusto mong mahalin ka ng hindi naghahabol, dapat kaya mong ibigay sa sarili mo yung katahimikan na hindi mo inaalis sa iba. Ngayon pumapasok yung pangalawang lihim, emosyonal na katatagan. Kung tutuusin, ito yung sinasabi ng matatanda dati na lakasan mo loob mo. Pero hindi ibig sabihin, walang emosyon. Hindi ibig sabihin, hindi ka nasasaktan. Ang ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaan na ang emosyon ang magdikta kung paano ka magmahal o magpakatao. Kasi tingnan mo, kapag may taong mabilis magpanik, mabilis magalit, mabilis mag-assume, mabilis sumuko, mabilis madurog, nakaka-drain, ang gulo, ang unstable. At sino ba ang gustong mahalin ang kaguluhan? People naturally gravitate towards someone who can stay steady kahit may bagyo. Hindi para magpaka-robot, pero para maging tao na hindi tinatangay ng takot o drama. Yung kaya mong kausapin ng mahinahon kahit may tension. Yung hindi ka basta-basta nagre-react ng aggressive kapag may hindi nagustuhan. Yung kaya mong maghintay, maghisip, umintindi.
Yan ang trust. Yan ang security. Yan ang klase ng presensyang nagbibigay ng comfort kaysa stress. At kapag ganon ka, hindi mo kailangan manghabol. Kusang lumalapit ang mga tao sa'yo. Tapos, may isa pang lihim na hindi pinag-uusapan, pero napakalakas ng epekto. Pagiging totoo. Yung hindi mo ginagawang performance ang personalidad mo. Hindi mo kinokopya yung ugali ng gusto mo para lang magustuhan ka. Hindi mo inuulit yung linya ng iba para lang magmukhang deep o impressive. Kasi alam mo, authenticity is rare. Lalo na ngayon, lahat curated, lahat filtered, lahat trying to look perfect. Pero yung taong honest, hindi perfect, pero totoo, ibang klase ang dating. Kapag hindi ka nagpapanggap, mas madali kang mahalin. Kasi hindi nila kailangang hulaan kung sino ka. At kapag hindi mo kinakahiya kung sino ka, nakikita nila na hindi mo sila kailangan para lang maramdaman mong worth it ka. Parang ang lakas ng vibe na, eto ako, kung gusto mo, salamat, kung hindi, ayos lang. Hindi arrogance yan, hindi superiority complex, it's peace, and peace is attractive. Pero may isa pang bagay na halos hindi napapansin ng maraming tao, yung idea na ang pinakamalakas mong impluensya sa mundo ay hindi nanggagaling sa mga sinasabi mo, kundi sa mga ginagawa mo. Ang problema kasi ngayon, lahat nagsasalita, lahat may opinion, lahat may kwento, lahat may sinabi. But have you ever noticed na yung mga taong hindi maingay pero consistent sa actions nila, sila yung pinakamadaling respetuhin? Hindi na kailangan ng announcement na I'm a good person. Hindi kailangan ng I'll change, I promise. Hindi kailangan ng I'm different from the rest. Kasi kung totoo kang mabuting tao, kung may malasakit ka, kung may integridad ka, nakikita yan. Hindi naririnig. Imagine this, may isang taong araw-araw mong kausap, puro salita, puro promise, puro plano, pero walang nababago. Walang ginagawa, walang inaayos, nakakapagod pakinggan. Pero may isa namang tao na hindi madaldal, hindi expressive. Pero kapag sinabi niyang darating siya, nandun siya. Kapag nangako, tinutupad. Kapag may sinabi, tinatayo. Sino mas nakakapanatag ng loob? Sino mas madaling mahalin? Sino mas madaling pagkatiwalaan? Alam mo na sagot. At dito lumalabas ang isa pang stoic-inspired na lihim sa love. Yung tahimik mong consistency ang tunay na karisma mo. Hindi yung pa-cute, hindi yung pagiging charming, hindi yung pagiging witty, hindi yung kilig lines, pero yung actions na di mo kailangang ipagsigawan. Yung mga maliliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa. Yung kindness na hindi mayabang. Yung responsibility na hindi mo kailangan ng trophy para mapansin. Para kasing sinasabi ng presence mo, hindi ako perfect, pero pwede mong sandalan. Hindi dahil magaling ako magsalita, kundi dahil maaasahan ako. Sa love, yan ang pinaka-underrated superpower. Kasi karamihan ng tao, puro salita. Pero ikaw, iba, ikaw gumagawa. At yan ang hindi makakalimutan ng kahit sinong makakakilala sa'yo. Now, another secret. And this one hits deep. Contentment. Hindi yung okay lang kahit mag-isa, di ko kailangan ng love. Hindi rin yung ayoko na, pagod na ako. Hindi rin yung kahit sino na lang para di ako lonely. Ibang-iba. Contentment means alam mong buo ka kahit wala kang kapareha. Hindi dahil sarado puso mo, pero dahil hindi mo hinahanap sa ibang tao yung dapat ikaw mismo ang nagbibigay sa sarili mo. Kasi totoo to, at medyo sakit tanggapin pero real talk naman tayo. Walang taong sasalo sa'yo kung ikaw mismo hindi mo kayang saluhin ang sarili mo. Walang taong magpupuno sa'yo kung ikaw mismo hindi mo kayang punuin ang sarili mo. Walang taong magmamahal sa'yo ng tama kung ikaw mismo tingin mo hindi ka karapat-dapat. At least hindi in a healthy way. Napansin mo ba yung mga taong stable sa sarili, hindi insecure, hindi siloso't-silosa ng walang dahilan, hindi clingy, hindi nagpapanik kapag hindi sila binigyan ng full attention? They're attractive. Magaan silang mahalin. Hindi sila takot sa silence. Hindi sila takot sa space. Hindi sila takot mawalan. Kasi alam nilang hindi doon umiikot ang mundo nila. And ironically, sila yung hindi basta-basta nawawala sa isip. Sila yung hinahanap-hanap. Sila yung naiisip before matulog. Sila yung, I wish I could be with someone like that. Kasi what people feel around you matters more than what you tell them. Kung ang presence mo ay desperate, clingy, takot, needy, nararamdaman yan. Kung ang presence mo ay calm, grounded, comfortable in yourself, nararamdaman din yan. At guess what? Mas gusto ng tao yung pangalawa. This brings us to another quiet but powerful secret. Integrity.
Alam mo yung alignment ng salita at gawa? Yung hindi ka pabago-bago, yung hindi ka inconsistent, yung hindi ka, today I love you, tomorrow I disappear. Yung hindi ka, I want you, pero actions mo, opposite. Yung hindi ka laging may drama, laging may dahilan, laging may excuse. Kasi truth is, kung hindi aligned ang words and actions ng isang tao, ang hirap mahalin, ang hirap pagkatiwalaan, ang hirap panghawakan. But someone who lives with integrity, even in small things, laging may space sa puso ng tao. Kapag sinabi mong darating ka, dumating ka. Kapag sinabi mong hindi ka magagalit, pinili mong kumalma. Kapag sinabi mong mahal mo, pinakita mo through consistent, real, grounded behavior. Kapag sinabi mong gusto mo maging better, actually nag-effort ka. Hindi mo kailangan maging perfect, pero kailangan mong maging totoo. At kung may isang bagay na sobrang rare ngayon, ito yon. And when you become someone whose life is consistent, whose words mean something, whose actions reflect character, you become unforgettable. Hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan manghingi ng pagmamahal, hindi mo kailangan magpa-cute para mapansin. Kasi ang mga taong may integrity, sila yung mahalin mo man o hindi, nirerespeto mo. Sila yung ayaw mong mawala. Sila yung gusto mong kakoneksyon. Sila yung gusto mong piliin. Kung napansin mo, habang lumalalim tayo, pasimple ng pasimple ang mga lihim. Pero habang pasimple, lalo ring sumasakit tanggapin. Kasi itong huling bahagi, ito yung hindi kayang gawin ng karamihan. Ito yung pinakatahimik pero pinakatransformative. Ito yung lihim na kapag natutunan mo, hindi ka lang minamahal, nirerespeto ka, hindi ka lang hinahanap, pinapahalagahan ka, hindi ka lang gusto, pinag-iisipan kang mabuti bago ka bitawan. At ito yung lihim na nagsasara sa buong kwento, peaceful acceptance. Alam kong parang ang hina pakinggan. Acceptance, yun lang. Paano yan magiging magnet sa love? Pero kung nakikita mo ito sa surface level, hindi mo pa nakukuha yung totoong bigat nito. Acceptance doesn't mean giving up. Acceptance doesn't mean ayaw mo na. Acceptance doesn't mean hindi ka nagmamahal. Ang acceptance ay isang uri ng lakas, isang uri ng tapang, isang uri ng disiplina. Isang uri ng pagmamahal na hindi nakakadena sa outcome. Kasi isipin mo to, karamihan ng tao nagmamahal na parang bargain. May exchange, may expectation, may invisible contract. Mamahalin kita basta mahalin mo rin ako. Magbibigay ako basta may balik. Mag-e-effort ako basta sure ako. Pero ang taong may malalim na pag-unawa, alam niyang hindi niya kontrolado ang puso ng ibang tao. Ang kaya niya lang kontrolin ay kung paano siya magmahal at paano niya minamahal ang sarili niya habang umiikot ang lahat. Kapag kaya mong mahalin ng walang takot at kaya mo ring bumitaw ng may kapayapaan, hindi ka nababali ng emotions, hindi ka nababasag ng rejection, hindi ka nagiging enslaved ng outcome. And ironically, tong klase ng tao ang pinakamahirap kalimutan. Kasi paano mo kakalimutan yung taong hindi mo kailanman naramdaman na desperado? Yung taong kahit gusto ka, hindi ka pinilit. Yung taong kahit sincere, hindi kinadena ang damdamin mo. Yung taong hindi nagpabigat ng pressure sa puso mo. Kasi habang lahat nagmamadali, naghahabol, nagpapanik, nag-overthink, nagseselos, feeling entitled sa oras at affection, may isang taong nananatiling kalmado. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may tiwala siya sa sarili niya. May tiwala siya sa timing. May tiwala siya sa proseso. May tiwala siya sa kaya niyang ibigay. At may tiwala siya sa kahit anong ending. Hindi matitinag ang pagkatao niya. A love like that is rare. A presence like that is unforgettable. May mga taong minamahal mo kasi gusto mo silang makuha. Pero may mga taong minamahal mo kahit wala silang ginagawa. Kasi ramdam mo yung karakter nila, yung dignidad nila, yung katahimikan nila, yung composure nila, yung peace nila. At yun ang pinakatahimik na sikreto. A peaceful person becomes a mirror. Kapag nasa tabi mo sila, parang gumagaan ang mundo. Parang mas malinaw mag-isip. Parang mas kalmado ang puso. People don't leave peace. People don't forget peace. People don't lose desire for someone who brings peace. Hindi ito pagiging passive. Hindi ito pagiging martyr. Hindi ito bahala na. Hindi ito coldness. Hindi ito emotional distance. Ito yung conscious choice to stop trying to control what isn't yours. To stop forcing anything. To let love breathe. To let people be people. Kasi once you learn to accept what's outside your control, ang nangyayari nagiging mas beautiful ang way mo magmahal. Hindi ka natakot.
Hindi ka na insecure. Hindi ka na nag-a-assume. Hindi ka na nagbebeg. Hindi ka na naghahabol. At dito mo mararamdaman yung pinaka-liberating na transformation. Mas nagiging totoo ka. Mas nagiging malakas. Mas nagiging malalim. Mas nagiging ikaw. At kapag ikaw ay ganyan, hindi mo na hinahabol ang love. Pero love na mismo ang humahabol sa'yo. Hindi dahil nagmamagaling ka. Hindi dahil nagmamatigas ka. Kundi dahil ramdam ng mga tao na hindi mo sila kinokontrol. And the heart always moves toward what feels free, safe, and stable. Always. Kaya kung nasa point ka ng buhay mo ngayon na parang hindi ka napapansin, hindi ka pinipili, o hindi ka binabalikan, baka hindi ka kailangan maging mas loud, hindi ka kailangan maging mas pleasing, hindi mo kailangan maging mas dramatic. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa sarili. I-regain yung katahimikan mo, ayusin yung emosyon mo, ipagpatuloy yung consistency mo, piliin maging totoo, at tanggapin na hindi mo hawak ang puso ng iba, pero hawak mo ang sarili mo. At ang taong kayang hawakan ang sarili niya, sa anumang sitwasyon, ay nagiging napakahirap kalimutan. Before we end, gusto kong sabihin to ng malinaw. Hindi mo kailangan baguhin ang buong pagkatao mo para mahalin ka. Hindi mo kailangan magpanggap, hindi mo kailangan maghabol, hindi mo kailangan ipaglaban ang sarili mo sa maling tao. Ang kailangan mo lang ay hubugin yung sarili mong hindi natitinag. Yung sarili mong kalmado, totoo, disiplinado, at marunong tumanggap ng hindi niya hawak. Sa ganitong paraan, nagiging magnet ka ng respeto, hindi dahil nagdemand ka, kundi dahil natural mong pinapakita kung sino ka kapag mature ka ng magmahal. And if you're going through something today, heartbreak, confusion, rejection, or uncertainty, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Maraming dumaan dito. Maraming lumakas dahil dito. Ikaw rin. Hindi mo lang alam, pero may binubuo sa'yo na mas matibay, mas grounded, mas handa magmahal ng tama. Kaya share mo sa comments, anong part ang pinakatumama sa'yo? Gusto kong basahin at makasama kayo sa usapang ganito. At kung gusto mo pa ng mga content na may lalim, may direksyon, at may aral, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe. Paalaala lang, every setback is a setup for a comeback. And every heartbreak is just a doorway to your own strength. Keep going. Your best days are ahead.